Ang malakas na buhos ng ulan sa Santo Tomas City sa Batangas, sinabayan ng pagbagsak ng mga butil ng yelo. Ang kay News Cooper Lea Pimentel, pasado tanghali nang namangyari ang pag-ulan ng yelo na tumagal ng 10 minuto. Ay sa Pag-asa, severe thunderstorms ang naranasan sa Batangas kanina. Isang Chinese warship ang namataang umaaligid sa West Philippine Sea sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika. Lumapit na hanggang 5 nautical miles ang barko ng People's Liberation Army Navy sa BRP Diego, silang ng Philippine Navy. 4 na beses niradyohan ang barko ng China pero hindi ito tumugon. Sumulpot din ang isang barko ng China Coast Guard. Tatagal po hanggang Biyernes ang Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at ng Amerika. Nagbanggaan po sa himpapawid sa kabumagsak ang 2 helicopter sa Rio de Janeiro, Brazil. Bumagsak naman ito sa parking lot ng tindahan ng mga sasakyan at kasamang nasunog ang ilang nakaparadang sasakyan doon. 6 ang nasawi, kabilang ang American singer at filmmaker na si Oliver Tree. Inaalam pa ang sanhi ng disgrasya. Animoy nag-yoga sa loob ng pampublikong sasakyan ang isang lalaki. Split kung pag-split si News Cooper Romar mula Pangasinan habang nakasakay sa bus. At muntik pa nga siyang masubsob nang biglang pumreno. Pero kahit sa loob ng jeep, flexible si kuya. Pero wag mag-alala mga kapuso dahil hindi naman talaga sinakop ni Romar ang buong upuan. Para lang daw yan sa content nilang magpipinsan. At nilagyan ng POV na pagre-reserve ng upuan para sa mga kaibigan. Good vibes ang hatid dito silang netizens na napabilib sa kanyang pagiging flexible. Biglang nagliyab sa bahaging yan ng palayan sa Dueñas, Iloilo. Ang sa caretaker, may ginagawa silang poso na mahigit 100 talampakan ang lalim. Pinuntahan na ng BFP ang lugar at nilagyan ng kordon. Ang sa Environmental Management Bureau ng DNR Region 6, nakitaan ng 10% volume ng methane ang poso. Kasunod po nito, nag-abiso sila sa mga residente na iwasan ang paninigarilyo sa lugar. Patuloy ang pagsusuri sa poso. Nakaranas ng pag-angat ng lupa mula sa dagat o coastal uplift ang ilang bahagi ng Sarangani at Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Nangako naman ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Saksi, si Argel Redaltor ng GMA Regional TV. Kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang Provincial Hospital sa Sarangani. Pinangunahan din ng Pangulo ang pag-turnover ng 2 patient transport vehicles mula sa PCSO at internet connection mula sa Starlink at DICT. Pinuntahan din niya ang Malapata National High School at siniguro sa mga guro na tutulungan sila ng pamahalaan. Bumisita rin ang Pangulo sa General Santos City kung saan balik normal na ang operasyon ng Dr. George P. Royca Hospital. Nakipagpulong din ang Pangulo sa iba't ibang LGU para alamin ang estado ng mga apektado ng lindol. Siniguro ng Pangulo ang tulong ng national government sa mga apektadong LGU. Meron din manggaling sa Office of the President na we have put aside 278 million for the local governments who have been hit hard by the earthquake. So Sarangani and Jensan will receive 50 million. South Cotabato, Sultan Kudarat, 30 million. Davao Occidental and Glan, 20 million each. Zamboanga will get 15 million. Mayroon pang pondo para sa iba pang apektadong LGU at mabibigyan din sila ng 3 hanggang 10 million pesos. Pagsisikapan rin daw na mapasok ang mga isolated na lugar para maabutan ng tulong gamit ang helicopter o kaya idadaan sa dagat. Sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, 65 na ang mga nasawi. Mahigit 1,000 ang sugatan, habang 36 ang nawawala pa rin. Ang isang ina sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, hindi napigilang maiyak habang hinihintay na mahanap ang mga labi ng nawawalang kaanak. Natabunan kasi ng lupa ang kanyang ina at 6 na taong gulang na anak. Pahirapan ang paghahanap sa mga nawawala dahil sa mga aftershock.
Pero bukod sa mga sira-sirang gusali, epekto rin ng magnitude 7.8 na lindol ang pag-angat ng ilalim ng dagat o ang tinatawag na coastal uplift. Sa Pangyan Marine Sanctuary sa Glan Sarangani, tumambad ang mga namatay na lamang dagat. 2 metro ang iniangat ng seabed nito at lumawak din ng 200 metro ang dalampasigan batay sa aerial survey at ground validation. Paliwanag ng FIVOX, nagbabago ang hugis at haba ng mga baybayin, dahilan para malantad ang dating mga coral reef. So, umangat po yung lupa doon sa coastal. So, yung dati nilang shoreline, mag-iiba na po yung anyo ng kanilang lupa o yung shoreline dun sa area na yun. Permanente na rin daw ito at hindi na babalik sa dati. May ilang bahagi rin ng baybayin sa Davao Occidental kung saan umangat ang ilalim ng dagat o seabed. Bukod sa paglawak ng dalampasigan, nagbago rin ang level na naaabot ng tubig dagat. Dagdag pa ng FIVOX, walang dapat ikabahala, lalo na't hindi ito pahiwatig na may parating na tsunami. Hindi dapat sila magpanik dahil ang coastal uplift ay isang epekto ng lindol na nangyari na. Yung pag-angat ng lupa ay, again, naganap kasabay ng main earthquake at tinatawag natin ng co-seismic uplift. Nangyari ito nung biglang nag-release ang naipong stress ang Cotabato Trench. Ako si Orgil Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Umeksa na po sa gitna ng pagtatanghal ng Romeo and Juliet ang isang pusa. Napadpad sa entablado ang pusa sa gitna ng pagtatanghal ng Imperial Russian Ballet Company sa Turkey. Pilit pa nitong kinakalmot ang aktor sa eksenang namatay na ang karakter niyang si Romeo at tumatangis ang minamahal na si Juliet. Pero, the show must go on. Kaya tuloy sa pagtatanghal ang mga ballet dancer. Ang pusa naman, napatambay pa sa isang prop sa entablado. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang bukas!